At tumahan si Jacob sa lupaing pinangibahang lupain ng kanyang ama, sa lupain ng Canaan. Ito ang lahi ni Jacob. Si Jose, na may 17 taon, ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid, at siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bila at ng mga anak ni Zilpa, na mga asawa ng kanyang ama, at ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Minamahal na ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan, at siya'y ginawa ng isang tunika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid, at siya'y kinapuotan, at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinapuotan siya. At sinabi niya sa kanila, Pakinggan ninyo, ipinamamanhik ko sa inyo, itong panaginip na aking napanaginip. Sapagkat narito, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at narito, na tumindig ang aking bigkis, at tumuwid din naman, at narito, ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis. at sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, Maghahari ka ba sa amin? O papapanginoon ka sa amin? at lalo pa siyang kinapuotan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. At siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at sinabi, Narito, ako'y nanaginip pa ng isang panaginip. At narito, na ang araw, at ang buwan, at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. at kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, at sinaway siya ng kanyang ama, at sa kanya'y sinabi, Anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, datapwat iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. At yumaon ang kanyang mga kapatid upang magpastol ng kawan ng kanilang ama sa Sikhem. At sinabi ni Israel kay Jose, Di ba nagpapastol ng kawan sa Sikhem ang iyong mga kapatid? Halika at utusan kita sa kanila. at sinabi niya sa kanya, Narito ako. at kanyang sinabi sa kanya, Yumaon ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid, at kung mabuti ang lagay ng kawan, at palitan mo ako. gayon sinugo siya mula sa libis ng Hebron, at siya'y naparoon sa Sikhem. At nasumpungan siya ng isang tao, at narito, na siya'y naggagala sa parang, at siya'y tinanong ng taong yaon, na sinasabi, Anong hinahanap mo? at kanyang sinabi, Hinahanap ko ang aking mga kapatid. Ipinamamanhik ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol. at sinabi ng tao, Nagsialis na sila sapagkat narinig kong kanilang sinabi, tayo na sa Dothan. at sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid, at nasumpungan niya sila sa Dothan. At kanilang natanawan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya'y patayin. At nagsang-usapan, Narito, dumarating itong mapanaginipin. Halika kayo ngayon, siya'y ating patayin, at siya'y ating itapon sa isa sa mga balon, at ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop, at ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. at narinig ni Ruben, at iniligtas siya sa kanilang kamay, at sinabi, Huwag nating kitlin ang kanyang buhay. at sinabi ni Ruben sa kanila, Huwag kayong magbubaw ng dugo. Itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang, datapwat huwag ninyong pagbuhatan ng kamay upang iligtas sa kanilang kamay nang mapabalit sa kanyang ama. At nangyari, nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, na hinugdan siya ng kanyang tunika, ng tunikang may sari-saring kulay na kanyang suot. At kanilang sinunggaban, at kanilang itinapon sa balon, at ang balon ay tuyo, walang tubig. At nagsiupo upang kumain ng tinapay, at kanilang itiningin ang kanilang mga mata at tumingin sila. At, narito, ang isang pulutong na mga Ismaelita na nagsisipang galing sa Gilead, 10 ng kanilang mga kamelyo at may dalang mga pabango, at mga balsamo, at mga mira, na kanilang dadalhin sa Ehipto. At sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, Anong ating mapapakinabang kung ating patayin ang ating kapatid at ilihim ang kanyang dugo? Halika kayo at atin siyang ipagbili sa mga Ismaelita at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay sapagkat siya'y ating kapatid at hindi laman.
at dininag siya ng kanyang mga kapatid. At nagsisipagdaan ng mga mangangalakal na mga Midianita, at kanilang isinampa si Jose sa balon, at ipinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng 2 pamputol na pilak. At dinala si Jose sa Ehipto, at nagbalik si Ruben sa balon, at narito, na si Jose ay wala sa balon, at kanyang hinapak ang kanyang mga suot. At siya'y nagbalik sa kanyang mga kapatid, at kanyang sinabi, Wala ang bata at ako. Saan ako paroroon? at kanilang kinuha ang tunika ni Jose, at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing, at kanilang inilubog ang tunika sa dugo. At kanilang ipinadala ang tunikang may sari-saring kulay, at dinala sa kanilang ama, at kanilang sinabi, Ito'y amin na sumpuhan, kilalanin mo ngayon kung tunika ng iyong anak o hindi. at kanyang kinilala, at sinabi, Siya ng tunika ng aking anak. Sinakmal siya ng isang masamang hayop. Si Jose ay walang pagsalang nilapa. At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot, at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang, at tinangisan ng ilang araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin, datapwa at tumanggi siyang maaliw, at kanyang sinabi, Sapagkat lulusong akong tumatani sa aking anak hanggang sa show. at tinangisan siya ng kanyang ama, at ipinagbili siya ng mga Midianita sa Ehipto kay Potiphar, puno ni Faraon, na kapitan ng bantay.